Morning guys! Happy Friday! Punta muna tayo dito sa resort. Ayan, ang ganda-ganda ng kulay ng resort. Pag summer talaga, pag mainit, aliw-aliwanag ng kulay ng resort. Super linaw. Umorder nga pala ako sa Shopee yun. Ang 5 chlorine. Kasi sa Shopee mura kaysa dito sa amin. Sa Shopee kasi, wait lang, naingay dito. Pasok natin ito yung ano dito. Natin sa, ayan, natin yung ano dito. Ito, chlorine. Pumili ako yung 5 chlorine. Meron pang dalawa dito, 2 kilo, pero syempre, kailangan, hindi tayo nauubusan ng chlorine. Ayun, katulad ng sinabi ko, hindi pwedeng dito bibili sa Cavite ng chlorine. Kasi dito sa mga tindahan, sa palengke, ang mahal ng chlorine, guys. Alam niyo ba kung magkano ang kilo? 200 ang kilo ng chlorine. Samantalang sa Shopee, 1 kilo, 100 lang, minsan 90 pesos, free shipping pa. So sa Shopee ako bumibili ng mga chlorine. Nag-order ako kahapon, dumating yung parcel ko. 450 pesos yung ilang kilo ba yung binili ko pa? 4 yata or 5. Ayun, 5 chlorine or 4 na kilong chlorine yun. Hindi ko na-check, pero kasi ang binili ko, ano siya. So, 5 yun. Kung 450 sa 90, tama. Aray, masakit na naman na. Ano gusto masakit na naman yung gallstone ko, yung tagiliran ko. Ayan, nakakatuwa naman itong mga halaman ko. Kahapon, diniligan ko siya ng diniligan. Yung pinakita ko sa inyong halaman. Kasi nga, di ba, kinakain ng suso. Yung mga halaman, kinakain ng suso. Yung may jacuzzi, napakalinaw din, no? Ayan. Sarap mag-swimming. Eto, mamaya, iba-vacuum to ni Brian. Pagpasok ni Brian. Ayun, si Brian. Ayan, dumating na si Brian. So, maglilinis na siya. Kahapon, hindi yung pumasok. Kumuha ko na ilalaga ako para sa gallstone ko. Yung stone breaker na tinatawag. Yung sampalok-sampalukan na halaman na tumutubo lang sa kung saan-saan. Ang dami pala dito. Kung saan-saan pa ako naghahanap. Dito lang pala sa resort. May mga ligaw na ganito. So, ayan. Sinearch ko naman siya kung ito talaga yun. So, ito nga talaga. At ilang ko na rin na iniinom. So, maglaga tayo ngayon para inumin. Kasi nung mga nakaraan, hindi ako nakakainom. Ayan, nakakaramdaman naman ako nakakaiba. So, ilaga natin ito, guys. Samahan niyo pa rin ako. Ayan. Chinek natin ang mga bagay-bagay. Papasok din si Dana ng 9 o'clock. So, ilaga ko muna itong dahon-dahon na ito. Hugasan muna natin maigi, guys. Buksan natin yung ilaw, madilim. Aga ko na naman nagising. Hindi naman ito asawa ko. Maaga nagising. Hindi siya pumasok sa work kasi ang sakit daw talaga ng likod niya. Hinahayaan ko lang naman siya kasi yun, gusto niya na mag-early retirement. Gusto niya na talaga matapos yung trabaho niya. Hindi na raw kinakaya ng katawan niya. So, hayaan natin siya. Kung ano yung gusto niya sa buhay. Ayoko naman pigilan siya. Kung hindi talaga kaya, di ba? Sabi nga kung ano raw yung makukuha namin pera, yun daw yung papaganahin namin, mag-negosyo kami. At, kumbaga, na namin dito sa resort. Mas pagagandahin namin itong resort. Ito na yung gagawin namin talagang business. Sisipagan talaga. Ayan. Ilaga natin itong dahon. Ilaga natin itong dahon. Hugasan muna natin lupa. Hindi ko inaalis yung ugat pag niluluto ko, pag nilalaga ko. Kasi isa yung ugat sa nakakapagpaganda.
ang ilong mo. So, hugasan mo ng maigi kasi may mga lupa. Pati yung dahon. Ayan. So, hugasan natin maigi. Sinama natin yung ugat para paglaga mas mabisa kasi syempre kasama yung ugat. So, pakuluan natin para makainom tayo ng ganun. Nandito ulit tayo sa kwarto. Ayan. At tulad ng sabi ko kanina, yung asawa ko, gusto niya mag-early retirement kasi pagod na rin daw siya magtrabaho, guys. Tapos, syempre, hindi naman tayo para kumontra kasi alam ko naman sa sarili ko na talagang matagal na rin naman sa trabaho yung asawa ko. Mga 36 years na siya dun sa trabaho. So, ang sabi niya, nag-compute siya, kung mag-early retirement siya, may makuha rin siya ng halos 1.2 million. Maliit yung kumpara sa iba na mas magtsatsaga, di ba? Kaya lang, syempre yung asawa ko, diabetic din yun. May sakit din. So, marami daw siyang nararamdaman na hindi na kinakaya yung magbiyahe-biyahe. Kasi araw-araw bumabiyahe siya, papasok. Medyo malayo yung work. Halos 2 hours ang biyahe. 1 oras at kalahati kung walang traffic. Pero halos magdadalawang oras kung susumahin mo yung pagbabiyahe. Talaga na kasi syempre yung mga namamasahero pa yung mga sinasakyan niyang bus, mga jeep. Kaya ganun, nahihirapan siya. Lalo na pag nag-uulan. Lately, nag-uulan, nagbabaha. Talaga namang sabi niya, hindi na rin niya kinakaya. So, nagpag-isip namin, sabi niya, kung magre-retard siya, ayusin na lang namin, pupursigihin na lang namin lalo yung business, yung resort. Tapos maglalagay kami ng isang parang kainan, silog, di ba yung mga silog, uso yan, deliver, di ba yung mga online na delivery, ayun. Kaya sabi niya, yun na lang daw ang magbi-business kami ng iba pa. At hindi lang yun, may mga iba pa kami business na pinag-uusapan pero wala pa siyang kumbaga napapag-usapan pa lang. Kaya ang sabi ko, sige, bahala siya. Ayoko naman yung sabihin niya na kung kailan hindi niya na kaya. Saka pa siya magre-retire, hindi niya mapapakinabangan kung ano yung mga niya, di ba? Kasi marami nang may sakit, natatakot siya, nakatulad siya ng kuya niya, yung madialysis, kasi nga diabetic din kuya niya napabayaan. Yung mga bawal, nakakain, walang nagmo-monitor. So, ayun, kaya siya natatakot din na magkaganon, kasi sabi niya, gusto niya mo naman daw i-enjoy yung buhay, na yung walang trabahong ganon, walang stress sa trabaho, yung mag-business na lang kami, at least sarili lang namin, wala kami mga amo, wala siyang amo. Ayun, ganun. So, hayaan lang natin siya na gusto. Kasi ako naman, okay lang sa akin. Kaya lang sabi ko, bigyan mo na ako ng konting
Kasi kailangan ko pang mga check-up kailangan ko pa hindi ko pa alam kung ooperahan ako sa gallstone, pero need operahan, pero hindi pa ako makapag-decide. Kasi natatakot ako operahan, di ba? Hindi ko alam kung paano gagawin. Tsaka may trabaho rin ako, paano yung work? Kung 1 buwan, 2 buwan ako mawawala sa work, yan ang problema. Iniisip ko pa rin. Pero gusto ko na rin talaga yung may ibang pagkakitaan bukod sa mga work lang namin. Yun yung mga naiisip sa buhay. Tapos, ayun. So, ayun, hindi pumasok kasi nga masama daw yung pakiramdam niya, sakto yung likod niya. Nagpunta doon sa bahay namin sa kabila. Pakainin niya yung mga alaga naming aso, tapos may mga kalapati siya. Kasi mamamalengke yung pagbalik niya dito. So, yun guys. Maya-maya mag-aayos lang ako, mag-prepare lang, tapos papasok na rin ako sa work ko, sa barangay. Pupunta ako ng land bank kasi may asikasuhin ako. May mga ipapasa rin akong papel. So, for now, yun na lang muna guys. Thank you for watching. Thank you. God bless us all. And please subscribe.